Si Colonel Espinido, niya yung dati sa akin na dati pala na-meet niya ako when I was a CHR chairperson. That's all. And then so ngayon sinabi na niya na hindi niya ako talaga kilala, na hindi ako involved sa illegal drugs. Sinabi rin niya na hindi niya talaga kilala si Ronnie Dayan kasi yung tinuturo nila na tumanggap ng pera for me. So, it's been recanted by both Kerwin Espinosa and also by Colonel Espinido. So lahat po ito ang kinalaman dyan, while inosente ako in all forms of illegal drug trade. Whether it is with the Bilibid o dyan sa Kerwin Espinosa alleged illegal drug trade. Wala akong kinalaman dyan. Kaya alam ko na kaagad na script lahat yun. Alam ko na agad na meron lang nagpuwersa sa kanila para idawit ako. Just like yung sa Bilibid mga Bilibid inmates. Oh yes, ginagawa na po ng mga abogado ko, just like na yung pagpa-file ng mga sino talaga, sino yung may kagagawan ng mga pagsinungaling din sa akin. Yung mga kasinungalingan ng mga naging witnesses nila doon sa 3 drug cases ko, yung mga Bilibid inmates. At ito ngayon, at least meron talaga na witness or witnesses, direct knowledge, yung pagpuwersa sa kanila, instruct sa kanila na idawit ninyo si De Lima. So si Kerwin Espinosa, that's very much within his personal knowledge. Now his story is very credible because that is the truth na hindi talaga ako sangkot sa illegal drugs. Parang nagbago yung ihip ng hangin dito sa house. How does it feel, ma'am, na finally may vindication naman ito? Maganda talagang pakiramdam ko dyan. Kasi narinig nyo naman kanina no, sa early part of my opening statement na sana noon pa yan. Na kasi noon ako lang and anong ginawa, binaliktad nila yung katotohanan. Ako ang tinuro nila because they really wanted to silence me and to destroy my reputation. And para siguro maging leksyon din sa iba, lalo na yung mga politiko and public officials, na you better not say anything about the drug war. Na katulad ni De Lima, she was really, that I was all against the killings. I'm not against the campaign, the anti-illegal drug campaign, but I am definitely against the EJ case. So siguro yun ang leksyon na parang ini-impart niya sa lahat. Kung gayahin nyo rin sa De Lima, susunod kayo, kakasuhan kayo, kung ano. And then yung mga lumalabas ngayon, tapos yung ginamit lang, yung war on drugs sa pagpapatay ng mga personalidad na hindi pa nga napapatunayan na sangkot sila. Yun na yung mga mayors na yan, yung mga lumalabas ngayon na pinapatay din pala. Simply because they are supposed to be part of that drug list na hindi naman natin alam kung ano yung naging vetting and validation ng drug list na yan. Yung testimony rin ng former Iloilo City Mayor Mabilog na tinakot din siya na gusto niyang gustong ipaturo sa kanya yung ilan pang mga personalidad na nasa opposition. So this whole drug war is indeed fake. Dapat sana kayo ni President Duterte sakali na yun, kung dumalo po siya pero hindi nga po siya natuloy. Sakali kung nandito siya, meron po ba sasabihin o may mensahe pa kayo sa akin? Interesado rin ako kung ano talaga yung mga sasabihin niya. Sana nga nandito siya. Para, tingnan natin kung ano yung naging reaction dun sa mga sinabi ko rin na kasi I was, corroborating yung sinabi ni Colonel Garma about this reward system and yung sinabi ni Garma na talaga naman na itong war on drugs na to, yung mga EJ case na yan, ay patterned after the Davao model. That one I corroborated based on kung ano yung mga nalaman namin noon in the course of the CHR investigation and also from the affidavits of Edgar Matobato and Arturo Las Cañas. So bina-validate lang yun. Talaga namang it was based on the Davao model. Ma'am, sabi po ma'am kasi
kasi ng mga mga kritiko ninyo, of course, 90% ng mga nag-survey kasi they approve of the drug war. Kayo po ma'am, you're one of the biggest. Yun na nga, yan ang hindi maganda, yun ang Yung mga critic, yung mga sinasabi ko ng mga pro-Duterte critic, pro-Duterte natin na kalaban kayo na parang, he was overwhelmingly approved po of the drug war. Saan po masabi niyo? Okay, yun ang narrative nila. Nakita naman natin yon. I think kinikilala ko yon na at the height of the war on drugs, at the height of the killings, marami na pumalakpak sa kanya. Marami na parang naniniwala na maganda yon, supposedly for peace and order. Pero hindi naman. How can that be good for law and order kung may patayan? That's lawlessness. So, narrative nila yan eh. Parang binabaliktad na nga nila. Yung parang sinasabi nila, I think sa Senate, yung sinasabi nila, Senator Bato and Senator and Bongo, na sabi nila is, tingnan natin, pakinggan natin yung mga magsasabi na tumahimik. Narrative nila, parang dinideflect nila. They wanted to show the killing is all right when it is not. Hindi yun ang issue, yung pagpatay ang issue. So, hindi na nakakagulat yun na ganun nga, ako, linakasan ko lang yung loob ko. Na in spite of the fact na nakikita ko, mataas yung approval ng war on drugs, I had to do something about it kasi nga maraming mga pinatay. Ma'am, saan niyo pong kakasuhan? Sino po primary responder? Ginagawa po yan ng mga abogado ko. At yung sa mga tungkol dun sa mga gawa-gawang kaso against me, we are of course looking at Mr. Duterte because definitely siya naman talaga ang may kagagawa niyan. Siyang nag-utos kina former Justice Secretary Aguirre dun sa mga pag-file ng mga fabricated cases na yan. And inaalam pa namin kung sino pa yung mga iba, yung mga handlers, yung mga nag-access dun sa mga bilibid inmates para to falsely testify against me. Ito namang revelations ni Kerwin Espinosa na binabawi na niya, tinuro niya si Senator Bato, we are also preparing cases against Senator Bato. And here is a witness directly implicating him sa pagko-coerce sa kanya, sa pagturo sa akin that is within his personal knowledge. So, mas madali niyang i-prove yan. Pero ang ano ko dyan is, it's not only at the level of Senator Bato. Sigurado ako na si Presidente rin, si dating Presidente Duterte rin, ang may utos kay Senator Bato, then PNP Chief, na idiin ako dyan sa Kerwin Espinosa illegal drug trade. Pinag-aaralan po yan ng aming mga abogado. Kasi he would be really the direct witness on that. Siya magiging state witness. Pero ini-evaluate pa po lahat yan.